Hello guys, ayan, meron tayong naisipan ko lang to gawin. Gusto ko lang i-share o magkwento sa inyo about sa aking buhay Uber driver tip number 1 kwento. Okay, buhay Uber driver tip number 1. Kwentong buhay Uber driver tip number 1. So kwento natin to. So ngayon meron akong isang na book or na pick up na pasahero. So pinick up ko siya sa isang apartment complex. So ngayon pagsakay niya, sabi niya agad sa akin, "Can we drop by the Bruce Brothers?" That's Bruce Brothers, parang gano'n. That's Bruce Brothers. Parang siya, parang McDonald's na pwede kang mag-drive thru o pwede kang mag-order ng coffee. So sabi niya, it's just near outside the complex. So paglabas lang doon ng complex ay nandun niya yung Dutch Brothers. So sabi ko, yeah, sure, sabi ko sa kanya. So alas 10 na yun, alas 10 ng umaga. Pero naisip ko, sabi ko, dapat dapat nag multiple stop, diba? Nag-add stop siya. Pero dahil sinabi nga niya na malapit lang naman, so sabi ko, yeah, sure. So kahit naman siguro sabihin ko pa rin, okay, sure. So di naman niya siguro sasabihin yun kung malayo. So paglabas namin ng complex, nandun na yung Dutch Brothers. So bago pa kami lumabas, gusto niya siguro makasigurado, sabi niya sa akin, "Can I give you 15 bucks?" Sabi ko, "What? I give you 15 bucks." "Oh, no need. I can drop you. We can drop by at the Dutch Brothers." So gusto niya akong bigyan ng 15 bucks para sa pagdaan lang doon sa Dutch Brothers. Kasi naisip niya siguro, alam niya naman siguro yun, kung mag-a-add siya ng stop, magdadagdag siya ng bayad. So inaalok niya ako ng bigyan niya ako ng $15 bucks. Sabi ko, no, you're good. We can drop by to the Dutch Brothers. So ayan, pumunta na kami doon. So nag-order siya. So medyo may mahaba yung pila, syempre, kasi drive-thru yan. So it's mag-a-add yun ng oras. Pero di ko na inisip yun kasi siguro nagugutom pa siya. Kasi umaga nga. Tapos kalalabas lang niya ng bahay, parang gano'n. So yan, nag-order siya. Nakalimutan ko kung ano yung in-order niya. Parang inumin lang. Hindi siya coffee, parang hindi ko kasi alam yung mga na-order doon sa Dutch Brothers. Actually, first time ko narinig yun. Pero narinig ko na siya isang beses, pero first time kong mag-drive thru doon na kasama yung pasahero. So ngayon, naka-order na siya, palabas na kami ng doon sa drive-thru. Papunta na kami sa destination namin, which is almost 20 miles. 20 miles ang bibiyahe namin. So bago kami lumabas ng drive-thru, binigyan niya ako agad ng binigyan niya ako agad ng $10. So wala na akong magawa kundi tanggapin ko na agad yung $10. So I said, "Oh, thank you very much." So alam niyo, simple act of kindness, simple act of kindness naman. Kahit paano ibigyan tayo ng tip, di ba? So hindi lang tayo basta-basta binibigyan ng tip. Siyempre may mga tao din na may magagandang kalooban pag natulungan mo sila. Alam nilang matutulungan ka nila. So yan, siguro dahil nga umagang-umaga, alas 10 na siguro, wala pa siyang almusal. Yun pa lang yung almusal niya. So natuwa siya kasi mahabang biyahe namin. Pero yun mo, almost 20 miles. More than mga 30 minutes din kasi freeway. Kaya medyo mabilis-bilis yung takbo namin. So yun, binigyan niya ako ng $10. Natuwa siya siguro. So paglabas namin, kasi tinignan ko yung relo, sabi ko alas 10. Sabi ko ganun, alas 10 na. Sabi ko, tinanong ko siya, "Is that your breakfast?" Sabi niya, "Kind of." Kasi nga daw, sabi niya, nakainom daw siya kagabi, medyo nakainom daw siya, kaya hindi pa nga siya nakapag-almusal, kagigising niya lang, tapos diretso na trabaho. Sabi niya, kaya I get drunk last night, sabi niya. So kailangan niya talagang para tayo pang
ano ba to? Hangover, pangtanggal ng hangover. So, yan. Nabigyan niya tayo ng $10, which is maganda naman. Maganda sa pakiramdam din na nakatulong ka. Nabigyan ka pa ng blessing, di ba? So, thank you very much doon sa ano natin, sa pasahero natin na nagbigay ng $10. At isa pa pala, actually, habang nakaupo siya sa likod, tinitingnan ko siya kasi meron siyang sombrero. Sabi ko, I like your hat. Sabi ko ganyan. Sabi ko, yeah, I like California. So yung sombrero niya, alam niyo yung sombrero niya guys, yung cap niya, parang cap ng Golden State Warriors. May logo siya dito ng Golden State Warriors. Tapos yung harap niya, alam niyo yung harap niya, flag ng Pilipinas. Tapos yung tulay ng San Francisco. So sabi niya sa akin, oh yeah, I like San Francisco. Oh really? Yeah, sabi ko, but sabi ko, I like the flag. Sabi ko sa kanya, I like the flag. Do you know what's the flag? No. Sabi ko, yeah, it's the Philippine flag. Oh really? That's the Philippine flag. Yeah, it's the Philippine flag. So sabi ko, have you been to the Philippines? Sabi na, hindi pa daw. No, not yet. But he works with the Filipinos. Sabi niya, I work with a lot of Filipinos and Thailanders, and I'm planning to visit the Philippines and Thailand. Sabi niya ganun. Oh really? So yeah, I like it. So naisip ko, sana magkaroon din ako ng cup niya. So nakita ko Golden State Warriors, and parang ano yan, Filipino heritage sa laro ng Golden State Warriors sa San Francisco siguro yun. So parang ganon, pag may mga ganong Filipino heritage month or celebration, may mga ganong jacket cup, ganon. So sabi ko, hahanapin ko yung cup na yan. Ang ganda. Philippine flag sa ilalim ng dito sa harapan, Philippine flag, tapos yung San Francisco Bridge, tapos yung dito sa gilid ay logo ng Golden State Warriors. Yan guys, salamat, at abangan niyo po ang ating mga susunod na kwentong buhay Uber driver tip number 2. Abangan niyo po yung number 2. So number 1 na po ito. So sana nagustuhan niyo at na-inspire din kayo. Maraming salamat sa panonood. Thank you very much. Bye-bye.